maging panglaban ng ating partido ay isang naging matapat sa ating partido. Ang inyong lingkod, Attorney Greg Piray, subok na sa mga bagay na ito. Napapanahon na upang ang pamunuan ng lalawigan ito ay maisalin sa Party for Progress. Matagal-tagal ng panahon ng nakabilanggo ang pagunlad ng bayang ito dahil sa pamumuno ni Zaragoza. Dapat ay isang tuwirang pagbabago. Dapat ay isang Ricardo Montinola. Montinola lang po tayo. Montinola lang po. Montinola, Vice Governor Lopez, Bukal, Santos, Vanessa, Arizala, Governor Montinola, Vice Governor Lopez, Bukal, Santos, Arizala, Alia, Governor Montinola, Vice Governor Lopez, Bukal, Arizala, Santos, Calesa, Governor Biray, Vice Governor Turnos, Bukal, Santos, Solomon, Arizala, Calesa. Alinsunod sa regulasyon ng partidong ito, ay formal kong ipinoproklama na ang opisyal na kandidato sa pagkagobernador ng Party for Progress sa lalawigang ito ay si Ricardo Montinola. Tayo, uwi na ho tayo. Huwag niyo na ho sasaktan ng tatay ko. Parang awa niyo na ho. Uwi na ho kami. Hindi makalalabas dito ang tatay mo hanggat hindi bugbog sarado. At dito sa teritoryo ko, ayokong pumapil ang dayo. Mang Dani, pabayaan niyo na ho kami makauwi. Maawa na ho kayo. Kulit tong batang to eh. Tabi dyan! Mga lintik na ito, pati bata, pinapatulan, puta! Hoy! Kaya natin yan! Taga-12 yan eh! Taga-12, walang binat ba? Mang Mando, ang tatay ko. Binubugbog, tulungan niyo ho siya. Ano ba nangyari mga kasama? Ikaw pala si Mando. Yung pinagmamalaki ng 12. Ako si Danny. Daning Tisoy. Hoy, kung dun sa lugar mo, kinikilala kang pato, dito, titibagin ka namin. Daning Tisoy, ha? Titibagin? Ayon sa representante ng European Economic Committee, ang pagkakaroon ng isang free market economy sa silangang Europa ay magbumunga ng maganda para sa rehiyon na ito. Dinagdag pa niya na ang tigil putukan na kasalukuyang nagaganap sa Yugoslavia ay patuloy nilang mamanmanan hanggang sa magkaroon ng resulta ng ganap na Goryo. kapayapaan Oy, sa rehiyon. Mando,
Sinangali ka yata. Natsyempohan ako ng pulis niyo sa may kalentong. Naku, ay talagang madalas yun doon. Mga nagtatago pa nga yun doon eh. Paano ba naman na rin? Palit ng palit ang letra na rin. Paano kung pipirmahan to? Matutuling pa ako nito eh. Santisima oh. Kanilang panunuri, ang mga Iraqi ay Ay, pakicheck nga yung Wang Yu Trading ha. gawa ng isang hydrogen bomb. Oy, Mando, Dahil alam dito mo ba yung madalang nakalaban nagdala natin? ng programa Yung pamilya ng mga Iraqi grupo ni na Tisoy? pinsan- Bakit? Naku, Nadigmaan sa nagmistulang Samantala, mako pa sa yung pagbalik ilong. ng panlalawigan, Ha! Siguro naman habang nandun yung mako pa sa mukha niya, palagay ko naman na hindi na tayo makakalimutan yan. Magsisilbing aral na sa kanya yan eh. At saka alam mo, Mando, talaga namang... Ni Greg Piray, tinatayang magkakaroon ng maigpit na labanan ang kasalukuyang nakaupong si Governor Hindi ba kaibigan mo yan? at ang pambato Politiko ng na Party pala, for ang bigat, Progress na ano? si Montinola. Matagal niya ng pangarap yung Goryo, pero hindi ko akalain na tututuhanin niya. Naku, ay pag naging gobernador yan, tiyak kasama ka na. Natural, pag kasama ka, kasama rin ako. Hindi na ito ang pipirmahan ko. Puro check-in ang pipirmahan ko ngayon. Dahil ng pamamahala ng Philippine Sports Commission. Ito po ay DCMU, ang nakaulat ninyo si Tony Torrebia. Nong! Kumusta, Ninong? Ito, Ah, nga pala, Ninong. Si Carol po. Carol, Ninong ko. Carol. Kamusta ho? Oh, nadayo ka. Eh, si Papa po nag-graduate sa mansion mula sa probinsya. Ang sabi ho niya, yung family reunion this year, agahan daw natin. Isasabay sa pagiging official candidate niya sa pagka-gobernador yata. Oo nga, karirinig ko lang sa radyo. O nga ho. Tutuhanin niya pala yung pagka-gobernador niya, ha? Kaya wag ho kayo mawawala ron, ha? Ba, hindi. Eh, paano naman ako? Siyempre naman po, Mang Goryo, pwede ba namin kayo makalimutan? Good. Sa kaninong binilin po, Daddy, sama niyo yung shota niyo, si Marina. Oh, sige. O sige, Nong, mauna Sige. na ako. Okay. Sige, Nong. Tayo, Goryo. Mando, pag naging politiko ka pala, sobra ang kapalaran darating sa iyo. Abay, napakalaki nitong lugar na ito. Magmula pala ro sa gate hanggang dito sa bahay ay may 3 kilometro. At saka nakita ba niyo yung bahay na nadaanan natin doon? Anong tawag na doon? Sanay ho, Manggoryo. Ayun! Abay, sa atin yun, Mando. Ubod na ng gandang kabarit yun, ah. Kayo talaga, puro kalokohan. Hanggang dito ba naman dadala niyo pa yan? Ay, dalian yun. Baka matira sa ating buto-buto. Bando! Mamboyong. Mamboyong, si Marina, oh. Ikaw yung lagi kinukwento sa akin ni Mando. Ah, ganda. At saka si Goryo. Goryo. Gandang araw po. Mamboyong, kamusta naman yung mga halaman ninyo? Ay, tuloy ang pagyabong. Hindi nawawala ng bulaklak. O Francis, bakit wala pa yung girlfriend mo rito? Ewan ko, tagal nga eh. Tatlo, yung isa, walang dumating. Sobra ka naman, 2 lang. Sandali, nandiyan na pala yung ninong ko eh. Nong! Oh, Francis. Nong! Kumusta na? Kanina ko Ito. pa kayo hinihintay ah. Tinanghali ito si Goryo, eh. Mang Goryo talaga, lagi na lang ako pinaghihintay oh. Nagpapalit pa kasi ako ng dolyar, eh. Armando! Pare, Pare, akala ko di ka darating eh. maaari ba naman yun? Kamusta ka, pare? Oh, ayan na naman kayong dalawa. Magkukwentuhan na naman kayo. Ay, ang haba niyo magkwentuhan. Tayo na, tagintay si Josie. Hala. Tayo na sa loob. Tara, Mang Goryo. Philip talaga ako kay boss. Piruin mo, hindi pa man siya nagiging gobernador, eh. Bigay todo na. Ganyan naman talaga si boss eh. Kaya pwede natin paglaban, kahit patayan. Oo. Totoo yun, Sinan. Sa buhong buhay nga naman. Parang kailan lang. Habol-habol ko ng patpat. Nung kapwa pamusmos. Si Mando at si Rick. Nasundan ko kasi ang bawat paghinga ng mga yan. Walang araw na hindi sila naghihiwalay. Walang oras na hindi sila nagdadamayan. Magkakambal ugat, wika nga. Wala kang itulak kabigin, lalo na sa tudlaan. 10 lamang ang puhunan sa bawat usa at baboy damo na mapagdidiskitahan. At itong si Josie, tanda ko pa na si Mando ang naging daan para makilala ni Rick. Dahilan upang mamalagi na si Josie dito sa probinsyang ito.
para makaisang palad ni Rick. Si Mang Boyong talaga. Kumandar na naman ang pagka-sentimental nyo. Pare, hindi ka na nasanay kay Mamboyong. Mga paborito natin pagkain ng mga pinaluto ko, pare. Gusto ka ba? Ang dami ko nang nakain, pare. Good. Kumusta ka na, Mando? Truck driver ka pa ba hanggang ngayon? Oo, sa pier. Alam nyo, ibang klase ito si paring Mando eh. Kahit anong trabaho, kanyang gawin. Ayos ba, Pargo? Pare, lagi mo naman ako sinasangga. Sinasangga? Ganyan talaga kabait ang asawa ko. Hindi ba noon, niligtas din niyang buhay mo? Siya nga pala, pare. May papakita ko sa'yo. Ayan, pare. Yan para sinasabi sa mga koleksyon ko. Ngayon, yung Armalite na 90 loader, regalo lang sa akin ng isang mayor sa Bulacan. Tapos yung Spas 12, bigay sa akin ni Colonel La Flores. Yung AK-47, at saka yung Galil, at saka ibang mga handguns, medyo natulungan tayo ng isang kaibigan sa loob. Mamili ka na, pare. Anong gusto mo? Huwag na, pare. Hindi ko naman kailangan sa trabaho ko yan. O, basta't nandyan lamang yan. Kung kailangan mo. Sir, naghihintay na po ang bisita sa labas. Sige, susunod na kami. Siya pala, pare, hindi ko nabanggit sa'yo. Sinabi ko sa mga taga rito na magpapamalas tayo ng konting husay sa pagbaril. Sabi ko sa'yo eh, talagang magaling asawa ko. Pare, Pare, anong nangyari? Mukhang kinakalawang ah. kulang lang sa ensayo, pare. Talagang mabuting kaibigan to si Mando. Anong sabi niyo? Hindi mo nakita. Pinagbigyan ng kaibigan para hindi mapahiya. Hanapan nyo ng lahat ng pwedeng ibutas kay Montinola. Sundan nyo, kahit saan magpunta. Ibubulgar natin ultimo ganunal na kalokohang ginawa niya. Ano, kaya nyo ba? Alam mo, Mr. Cabalda, mayor pa lang si Gobernador. Suki na siya ng aming ahensya. Malaki naging papel namin dyan. Kaya naging gobernador siya. Alam ko, pero mabigat kalaban ng mga Montinola. Lahat, kaya nilang tapatan ng pera. Kaya mas magaling yan, gawin yung round the clock ang surveillance. At kung may makuha kayong ebidensya, nawawasak sa kanya, dodobling ko ang halaga ng inyong kontrata. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Annabel, sandali lang. Tulungan niyo ako! Niray po ako! Ano? Magluko to.
Hoy! Hindi pwedeng palampasin na ganito lamang ito. Sasabit ka rito. Intindihin mo ang sasabihin ko. Ha? Paano ang mga pangyayari? Kasi nagkatuwaan po kami ng barkada eh. Nag-beer house ho kami. Una, patoma-toma lang ho. Nung medyo tinamaan, nag-table kami ng babae. Nadala ko nga sa model yung ka-table ko eh. Kaya lang, pagpasok namin ng kwarto, biglang nagsisigaw. Pinagpupunit niya yung damit niya eh. Ang sabi niya, nirape ko raw siya. Tapos nung may dumating isang grupo ng mga lalaki, pinagbubugbog nila ako eh. Pinagugulpin nila ako. Pinagtatatsakan nila ako eh. At nagbanta sila. Pag di raw ako nagbigay ng 50 mil sa Martes, ititimbre daw nila ako sa pulis. At magdidemanda daw sila, Ninong. Nong, tulungan niyo ako. Pag nalaman ng daddy to, papatayin ako ng Ninong. Ninong, tulungan niyo ako. Oo. Tulungan niyo ako, Ninong. Tutulungan kita. Saan daw kayo magkikita? Common sense, Cecil. Common sense. Nakapaninibago ka na talaga. Di ka naman dating ganyan, ha? Noon, halos everyday nandito tayo. Ito ang favorite restaurant mo, di ba? Dahil tago. Pero ngayon, iba ang sitwasyon, Cecil. And you know that. Namimiss ko na kasi yung paglabas-labas natin, Rick. Sinanay mo kasi ako sa ganun sa loob ng isang taong relasyon natin. Mula nang patigilin mo ako ng pagkanta sa club, inusog mo na ako sa lahat ng magagandang bagay na maaring mangyari sa buhay ko. Hindi naman panghabang buhay hinihiling ko. Sandali lang. During this campaign period only. Campaign? Eh ngayong kandidato ka pa lang, ayaw mo na makipagkita sa akin eh. Eh kung governor ka na. Bakit naman hindi? Huwag mo na akong paikutin, Rick. Siguro ngayon pa lang dapat mag-ipon-ipon na ako ng kandilang pantirik sa bahay ko. Mukha yatang gusto mo akong gawing mongha eh. Cecil, tigilan mo na yan. Kanya nasisira ang katino mo eh. Matagal na akong sira. Ba't matigas ang ulo mo? Ano ba rin mo ngayon? Eh nakilala mo na ako sa ganitong ugali ah. Cecil. Look, pupunta ka sa doktor. Magpapacheck up ka. Ano bang gusto mo? Gusto ko, manhid ako pag sinabi sa akin ng doktor na positive ang resulta. Positive? Hindi dapat mangyari yan. Hindi pa man masyado ka ng takot. Ba't hindi ka nalang sumama sa doktor para ma-check mo ang resulta? Ihatid lang kita sa ospital. Marami akong asakasuin. Oh, anong gagawin natin dyan? Smear campaign. May babae siya. Kitang-kita mo sa tape, nakasama niya yung babae. Hindi sufisyente yan. Para paniwalaan natin ng publiko na babae nga niya yun. Bakit? Hindi na ba siya pwedeng kumain na may kasamang babae? Hindi na ba siya pwedeng magsakay ng babae sa kotse? Basura. Baka pagtawanan pa tayo niyan eh. Sibalda, ano ba mabuti natin gawin? Para makakuha tayo ng malakas na black propaganda.
mas may isip ka pa na dong. Baldemor, kung totoo ang sinasabi mo na talagang babae ni Montinola yan, bakit hindi mo piliting kunan sila na naghahalikan, nagyayakapan, o kaya magkatabi sa kama? Hindi baling natutulog. Basta malinaw na silang dalawa yon. Isang unahin mo yung mga ungkod, gagamitin ko bukas ng umaga yan eh. Marami ka namang isusuot dyan eh. Ay, si Gob ka! Tugorio! Gob! Kumusta? Ay, eto po, mabuti po naman. Saan ba sa inyo rito? Ay, nangungupahan po kami dyan sa taas. Misis ko, si Isang. Ay, Kamusta po sila? magandang hapon ho, Gob. Sana sinamon sila sa party. Ay, naku, marami yung gawain niyan din sa bahay. Siya nga pala. Andiyan ba si Mando? Ay, tama-tama ako ang dating niya, nagbibihis. Susunduin ho yata yung Sandali girlfriend lang niya. ho. Tuloy ho kayo, Gob. Gob, baka naman makalimutan mo kami ni Mando pag nakapwesto ka na. Huwag kang mag-alala, Goryo. Hindi ko makakalimutan yun. Sawa na kasi kami sa pier eh. Gob, pwede ba ako sekretaryo? Di bagay sa'yo yun. Ay, di vice governor na lang. Pare. Gob, ano gusto mo inumin? Kahit na no, Goryo. Ayun, pansit-pansitan juice. Pare, magpo tayo. Hindi ka ba siya sa lugar mo, pare? Hindi naman pare, tsaka malapit lang sa trabaho eh. Kasi naman ikaw, sinabi ko na sa'yo, doon ka na sa akin para makaangat-angat ka. Ayos lang pare, kahit naman papaano nakakaipon naman eh. Maski pa paano, masakit pa rin sa loob ko dahil ang dami-dami kong taong tutulungan. Pero ikaw hindi. Pare, darating tayo dyan. Pagdating naman sa dulo eh. Sa'yo rin naman ang takbo ko eh. Pare, nagawi ka rito sa amin. Problema eh. Anong problema pare? Babae. Babae na naman pare. Alam mo naman mulat sa pool eh. Pagdating sa babae, labas ako dyan. Ibang klase ng babae itong si Cecil. Hirap talaga ako, pare. Pare, pinasukan mo yan. Kaya dapat, kaya mo rin lusutan. Hindi sa pagkakataon to, pare. Hindi ganun kadali eh. Anda siya makapagpatayan para sa akin. Masyado niya akong inuobliga. Talagang hirap ako, pare. Lalo ngayong ilang hakbang na lang ako sa gusto kong abutin. Anong tulong ang magagawa ko, pare? Alam mo naman, pare, na delikado magpakita ako doon sa mga panahon ito. Anong gusto mong gawin ko, pare? Kumari sana, pare. Papilan mo na muna ang pagbibigay ng sustento ko. Ikaw pala si Mandong laging kinukwento ni Rick. Magkaibigan nga kayo. Pumayag ka maging mensahero niya. Pinakausapan niya ako na dalhin yan para... Pakisabi mo sa Ricardong yan, siya ang gusto kong pumarito. Balik mo sa kanyang pera niya. Kasi nagkakampanya siya Wala kaya... akong pakialam sa kampanya niya. Siya ang gusto kong pumarito. May mahalaga kami pag-uusapan. Sabihin mo, ha? Tutuloy na ako. Soli mo sa kanyang pera niya. Ay. Nag-iisa ka. Baka gusto mo akong maka-table. Hindi, alis. Ano bata? Dala mo na ba? Ang alin? Ano pa? Eh di yung tutubo sa walang kapantay na kahihiyang ginawa mo. Yung pera. Wala eh. Niloloko mo ba ako? Ang usapan ay usapan. Kaya dapat kang tumupad. Hindi ko pa nakakausap ang daddy ko eh. Medyo busy kasi. Hindi ko naman pwedeng istorbohin. Gusto mo bang kami pamistorbo sa airpot mo? May paglalagyan ka. Gusto mo ba yan, bata? Ha? Ikaw ba yan, Dante? Mando, anong ginagawa mo rito? May sinamahan lang ako. Sino? Inaanak ko. Ha? Siya ba?
Inaayos ko nga ang kaso nito, inaanak mo. Nakaagrabyado, Mando. Inaayos o yung dating racket mo? Ano ba pinagsasabi mo? Yung racket mo. Magpapayang kayo ng babae. Pagkatapos, pagdating sa motel, sisigaw ng rape yung babae. Pagkatapos, papasukan niyo, iipitin niyo yung biktima. Pagkatapos yung gagatasan niyo. Ba't ka nakausap ko? Teka, sandali. Sinasalo ko nga itong inaanak mo, nanguambag ka naman kaagad. Ba't hihirit ka? Ninong, yan ang una sumuntok sa akin eh. Upakan mo. Kala mo ah. Ninong, hindi kaya magsumbong sa pulisyon? Hindi magsusumbong yun. Kaya ang kaso niyan, mula rito hanggang Pasay. Kung magsusumbong siya, siya pa ikukulong. Salamat, Ninong ah. Ayos lang yun. Kanina nagpunta dito yung kasera. Kailangan bayaran na natin yung atraso sa upa. Sa susunod na sweldo mo. Pambihira ka naman. Sana sinabi mo sa katapusan. Sa Biyernes kasi magbabayad tayo na eskwelahan nito. Oo nga po, Itay. Dapat mabayaran na yun. Baka po hindi ako makapag-exam sa Lunes pag nagkataon. Eh, hindi ko na nga dahilan ng eskwela eh. Busa ng busa. Bakit daw si Mando nakapagbabayad sa oras sa upa ng kanyang kwarto? Pambihira naman pala. Basag ang pula ng kaserang yun eh. Hindi ba niya alam, binatang tao si Mando? Ako may pamilya. Tay, baka po si Mang Mando na yun. Oh, matagal pa ba yung homework mo? Malapit na po, inaisipin Mando? ka na lang. Naku, tumawag si Gob. Importante daw. Kailangan magkausap kayo. Magkita na kayo doon sa bahay ni Cecil. Parang may problema eh. Kailan daw? Ang sabi, pagdating mo, magpunta ka na roon. Sino ba yung Cecil na yun? Hindi mo na ako sinagot, Mando. Mando, sino ba yung Cecil na yun? Ano ba nangyayari sa'yo? Ano ba pumasok sa ulo mo? Naloloka ka na ba? Loka na kung loka. Talagang pupuntahan kita sa bahay mo. Kasi hoda mo bulgar na ikaw ang ama ng dinadala ko. Wala sa plano natin na magbubuntis ka. Eh gusto ko eh. Ipalaglag mo yan. Ayoko nga. Hindi mo maaaring buhayin ng batang yan. Bubuhayin ko. Cecil, yan ang sisira sa akin. Naintindihan mo? Gusto ko lang makasiguro, Ricardo, na kapag nagsawa ka na sa akin, may ipanghahabol ako sa'yo. Hanggang Malacanang. Kapag President Ricardo Montinola ka na. Cecil, pag-usapan natin ito. Basta bubuhayin ko tong babing to. Harap tayong tatanggihan. Liga! Ayoko sabi. Ayoko. Cecil! Ano ba? Cecil! Lumayas ka! Lumayas ka dito! Cecil! Lumayas ka dito! Cecil! Gusto mo? Gusto mo pito? Cecil! Umalik ka na sa tao mo! Leche! Cecil. Ano? Jack pa tayo. Yan ang gusto-gusto ni Kabanda. Oo nga. Iyak na malaki bonus natin.
May dumating, pare. Pare, tiyak ng matutuwa si bossing to. Bibigyan pa tayo ng malaking bonus. Hindi tayo bibigyan ng bonus noon. Bakit? Dahil ang sasabihin natin sa kanya, wala tayong nakuha ng video ngayong gabi. Ano ka mo? Huwag kang tatanga-tanga. Malaking pera ito. Tayo lang ang makikinabang. Gago! Hello? Magandang gabi ho. Ito bang bahay ni Atty. Agustin? Sino ito? Attorney, si Mando ito. Mando Guevara. Nagbabaka sakali ho ako, baka rin dyan yung kumpare kong si Rick. Sandali lang. Si Mando. Pare, nanggaling ako rin pare. Ano bang nangyari? Pare, hindi ko sinasadya. Nabigla lamang ko. Pupunta kita. Mag-usap tayo. Sige, pare. Paano ito nalaman ni Mando? Ako nagpupunta sa kanya rin eh. Nakakasiguro ka ba doon sa kumpare mong yon? Oo. Ako bala sa kanya. Lumitaw ang pangalan ng isang kandidato sa pagkagobernador, si Ricardo Montinola. Matapos na sabihin ng isang kapitbahay Eto na hinihintay ko. pumupunta si Montinola. Yari ka na, Montinola. Paksiw ka. Titiyak mo ba si Montinola nakita mo? Hindi ba ito yung babaeng nakunan niyo sa restaurant? Sigurado ka? Oo nga, ano? Nakunan niyo ba yan? Ha? Hindi nga namin nakunan, boss. Ano? Kung Ang tatangan niyo naman. Hindi ba trabaho niyo sundan at kunan ng video si Montinola? Sinundan nga namin, boss. Pero hindi naman dyan nagpunta si Montinola eh. Ang ibig mong sabihin, hindi sabit si Montinola sa patayang yan? Ewan ko, boss. Ikaw, Nadong, ba't hindi ka nagkasalita? Ha? Hindi bale. May kuha naman tayo sa dalawang yan eh. Yun na lang ilalabas ko. Patay ka na, Montinola. Adu-badu labas mo. Ayaw na niya makinig sa akin. Desidido na siya. Nag-iiskandalo na siya. Hindi ko na kayang pigilin. Kaya nataranta ko. Gulong-gulo na pag-iisip ko. Paano na kayo magsinimulan? Lalo nang ipagtaboy niya ako. Hindi ko naman kaya umalis ng ganun lamang. Paano ang lahat ng aking mga pinaghirapan? Kaya kita pinatawag nun eh. Kinailangan ko tulong mo para mamagitan. Higit kong kailangan tulong mo ngayon. Paano ako makakatulong, pare? Sana'y nangangarap na lang tayo habang panahon. Ako ang gobernador. Ikaw ay lagi ko rin kasama. Marami tayong plano. Marami tayong natutulungan. Marami... Bakit kailangan mangyari ito? Bakit kung kailan isang akbang na lamang ay hawak ko na ang binubuong pangarap ay mawawasak ba? Hindi ko ito kaya, pare. Hindi ko ito patatanggap. Hindi ko ito kaya. Pare, tulungan mo, pare. Hindi kita sinisigil. Tulungan mo. Tulungan mo. Sagipin mo ako, pare.
Tulungan mo. Kailangan mailayo natin si Rick sa pangyayari. Malapit na eleksyon. Ang ganitong kaso laban sa kanya ay tiyak na sasamantalahin ng kalaban. Siguradong babagsak ang kandidatura niya. Maliban sa kanya, ikaw lang ang nabanggit ng witness na nagpunta doon sa bahay ng babae. Matagal namin pinag-aralan ng kaso. Ikaw lang ang pinakamagandang lusot ni Rick. Kung susurrender ka, at aaminin mo na aksidente ang pangyayari, maalis ang pangalan ni Rick sa kaso. Mando, alam namin kung gaano kahirap ang hinihingi sa'yo. Hindi pwedeng ipilit. Pakiusap lang talaga eh. Dahil walang basta-basta papayag sa hinihingi sa'yo. Maliban sa isang tunay na kaibigan. Kung walang ibang aako sa aksidente, si Rick ang makakasuhan. At para na rin sinilya elektrika ang karir niya. Sayang na sayang dahil nagsisimula pa lang siya. Malayo pa ang mararating ni Mr. Montinola. Alam ni Rick kung gaano kabigat ang sakripisyong gagawin mo para sa kanya. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, Mando. Pero nasa likuran mo ang mga kinikilala at ginagalang na abogado sa Pilipinas. Kaya nakakatiyak ka sa depensa mo. Mabigat na ang 2 taon. Tiyak na makakakuha tayo ng parol. Maraming butas ang batas. Siguradong makakaluso tayo. Marahil naman siguro, hindi mo pa nakakalimutan. May 15 taon na nakakaraan. Binaril ka ng kaaway mo na pumagit na si Rick! Hindi ba nagagaw buhay si Rick sa ospital dahil doon? Kung hindi dahil kay Rick, wala ka na ngayon. Huwag na nating daanin sa ganon, Panyero. Alam kong nalimutan na ni Rick ang tungkol doon. You can make the difference, Mando. Sa isang mabigat, walang kapantay na sakripisyo. Ang sakripisyo ng isang tunay na kaibigan. Maring magpatuloy ang karir ni Rick. Patuloy ang kanyang pagangat. At lahat tayo makikinabang. Sa palagay ko, naintindihan mo ang gusto kong sabihin sa'yo. Nasa kamay mo ang kinabukasan ng iyong kaibigan. Mando, Marina, akit muna ako sa taas, ha? Sige, Aling Aida. Bakit? Saan ka pa pupunta? Matagal akong mawawala, Marina. Hindi mo pa nga sinasabi sa akin kung saan ka pupunta eh. Mangingibang bansa ka ba? Hindi, Marina. Anong problema, Mando? May ginawa pa akong masama sa'yo? Wala. Ano ba talaga yung pupuntahan mong yan? Baka naman meron ka ng iba. Wala, Marina, wala. Puro ka naman wala eh. Ano ba talaga? Bakit ka aalis? Saan ka pupunta? Bakit pa ayaw mo sabihin sa akin, Mando? May kailangan akong bayaran. Utang. Utang? Kanino kami utang? At ano ang koneksyon dun sa pag-alis mo? Malalaman mo rin balang araw. Balang araw? Gaano ka ba katagal mawawala? Ilang linggo? Ilang buwan? Ilang taon? Hindi talaga kita maintindihan, Mando eh. Magtiwala ka sana sa akin, Marina. Tiwala? Eh, ikaw na nga ito walang tiwala sa akin eh. Hindi talaga kita maintindihan, Mando. Hindi ko na nga alam kung saan ka pupuntang impyerno. Hindi mo pa masabi sa akin. May karapatan akong malaman yun, Mando. Tayo ang lahat. Criminal case number 39377, mamamayan ng Pilipinas laban kay Armando Guevara. Ang hukumang ito ay bukas na. Nakahanda na ba ang 2 panig sa paglilitis sa kasong ito? Yes, Your Honor. Nakahanda na po.
Sumusumpa ka ba sa harapan ng hukumang ito na ikaw ay magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang? Opo. Maupo ka. Paano niyo nakilala si Cecilia Remonte? Kapitbahay ko siya. Sinabi mo na may nakikita kang dalawang lalaki na nagpupunta sa bahay ni Cecilia Remonte ilang araw bago naganap ang pangyayari. Opo. Natatandaan mo ba ang mga mukha nila? Opo. Naririto ba sila sa kwartong ito? Opo. Maaari mo bang ituro sila para sa hukuman? Yun po. At siya po. For the record, itinuro ng testigo si Ricardo Montinola at si Armando Guevara. Nung gabing naganap ang pangyayaring nauwi sa pagkamatay ni Miss Remonte, sino ang kahuli-huliang taong nakita mo sa lugar ng pinangyarihan? Siya po. Bakit si Mando nasampa ng kaso? Di purnada na ang plano natin kay Montinola niyan. Kung bakit kasi hindi na lang natin sinuli ito ebidensya kay Cabalde. Sana malaki ang bonus natin. Ngayon, wala tayong kayod. Napakabopol mo talaga, Natong. Lalo ngang gumanda ang sitwasyon para sa atin. Pabor na pabor. Hindi lang bara ng ginto ang makukuha natin dahil dito. Atin na ang minahan. At ngayon na ang oras. Sir, kape niyo ho. Hello? Montinolas Residence? Sandali lang ho. Sir, para sa inyo ho. Sumunta lang nga ito. Sino ito? Ako ho si Baldemor. Isa hong nagmamalasakit sa kandidatura nyo, Mr. Montinola. Ano kailangan mo? May tangan ho akong mabigat na ebidensya sa kalaban nyo. Kaya lang, kayo lang ang dapat makaalam. Excited kasi. Pangungunahan ko na kayo. Baka naman pagkatapos yung mapanood dito, may palaking kayong masama. Huwag nyo nang ituloy. Hindi naman sira ulo ko para dali ng master tape. Ano kaya ang kailangan ng dalawa kay Gob? Hindi ko rin alam eh. Nakita kang pumasok sa loob ng bahay ng babaeng namatay, Mr. Montinola. Totoo ba ito? Totoo po. At napansin ka rin, nakausap mo ang babaeng namatay sa loob ng isang restaurant. Totoo rin ba ito? Totoo rin po. Maaari bang ipaliwanag mo sa hukumang ito, Mr. Montinola, kung bakit ka nakipagkita kay Cecil Remonte? Nakipagkita po ako kay Cecil. Dahil sa kaibigan kong si Armando Guevara. Nobya po ni Armando si Cecil. May pinag-awayan sila. At nakipagkita ako kay Cecil tungkol sa problema nila. Ang ibig mong sabihin, isa nga balang kandidatong katulad mo ay may panahon pa para sa problema sa puso ng isang kaibigan? Parati po ako may panahon para sa isang kaibigan. Anong naging reaksyon mo nang mabalitaan mong patay na si Cecil Remonte? Nabigla ako.
at nagulat sa balita at pumasok sa aking isipan kung sino maaaring pumatay sa kanya. Di ba pumasok sa isipan mo na maaring si Armando Guevara ang pumatay sa kanya? Kahit minsan di pumasok sa isipan ko sapagkat kilala ko si Mando. Your witness, Panyero. Ginoong Montinola, mas madali yatang paniwalaan na ikaw isang mayaman na kandidato. Ikaw ang pwedeng magbahay ng isang katulad ni Cecilia Remonte. At si Ginoong Armando Guevara naman, isang kaibigan lamang na nagtatakip ng iyong kasalanan. Objection, Your Honor. Objection sustained. Isaayos mo ang pagtatanong. Yes, Your Honor. Mrs. Montinola, anong masasabi ninyo sa pinataw na kaso? Basta papasok ang mandong yan. Ano naman ho masasabi niya sa mga balitang kumakalat na kasangkot daw ang... Politika lang yan. Nisiraan lang nila asawa ko. Salamat ho. Sandali lang. May mga ebidensya, ihandaan niyo na. Oh, Marina. Napaka-sobra mo namang martir. Niloko ka na nga ng nobyo mo. Nandito ka pa rin. Yun ngang asawa kong matalik niyang kaibigan eh. Tinahamak din ng lintik na mandong yan. Josie, magdahan-dahan ka sa pagsasalita mo. Baka tumalbog sa iyo yan sinasabi mo. Hoy, huwag ka makialam dito ah. Ikaw nga itong nakikialam eh. Punyeta! Tayo na nga, walang kwentang kausap ang mga tao dito. Hindi maganda. Hindi maganda ang nangyayari. Lalong kumakapal ang mga usap-usapan. Talagang sinasamantala ni Saragosa at Caballa ang kasong ito. Ang problema, hindi maaring iwasan na magmukhang sarswela ito sa dami ng banat nila sa'yo. Sa radyo, sa dyaryo. Kulang na lang na imbitahin ka sa talk show sa TV. Pero siguro naman ay matatahimik na sila sa oras na lumabas ang desisyon ng korte. Sana ganon. Pero hindi natin pwedeng turuan ng tao sa gusto niyang paniwalaan. Mabura man ng korte ang pangalan mo sa kasong ito. Tiyak na didikit pa rin ito sa balat mo na parang tato. Parang duming hindi mahugas-hugasan. At ito ang lulusaw sa lahat ng mga plano mo sa hinaharap. Maliban lang kung... Maliban kung ano? Maliban lang kung makumbinsi natin ang tao na talagang hindi ka kasangkot. Paano mangyayari yun? Nasa iyo. Mamili ka. Ang kaibigan mo o ang iyong kinabukasan. Ano ibig mo sabihin niya? Pwede nating idiin ng husto si Mando kung matitiis mo. Pero kung hindi, humanda kang kalimutan lahat ang mga pangarap mo. Lalo na sa pagiging gobernador. Alalahanin mo, pag gobernador ka na, hindi na malayong maging congressman ka, o senador, o kahit na mas mabigat pa riyan. Ikaw ang magpapasya. At ipatutupad ko. Kung ano nararapat, gawin mo. Sa kapaintulutan ng kagalang-galang na hukom, ang panig ng taga-usig ay maghaharap ng isang bagong testigo. Ipagpatuloy. Tinatawagan ng hukumang ito si Ginoong Baltimore Santos. Ginoong Baltimore Santos, maaari mo bang sabihin sa hukumang ito kung ano ang hanapbuhay mo? Nagtatrabaho ako sa isang private investigation agency. At paano ka naman nagkaroon ng kaugnayan sa biktimang si Cecilia Remonte? Matagal na pong pinasusubaybayan sa amin si Cecilia Remonte. Kasangkuto siya sa isang illegal na gawain. Maaari bang sabihin mo sa hukumang ito kung paano mo nakuna ng videotape ang mga pangyayari? Kasama ho sa trabaho namin ang paggamit ng video. Kaya nga ho nung gabing yun, habang nagbabantay kami sa bahay ni Cecilia, may pumasok na isang tao.
sinundan ho namin. Nakuna namin. Sa puntong ito, kagalang-galang na hukom, hinihiling ng panig ng taga-usig na magharap ng karagdagang ebidensya. Isang videotape na nagpapatunay na ang nasa sakdal ang siyang pumatay kay Cecilia Remonte. Objection, Your Honor. Ang isang videotape ay hindi maring gamitin bilang ebidensya. Objection overruled. Hayaang iharap ang ebidensyang yan. Thank you. Matapos mapakinggan ang lahat ng testigo at matapos ang masusing pag-aaral sa lahat ng ebidensya, napatunayan ng hukumang ito na ang nasasakdal na si Armando Guevara ay nagkasala ng sadyang pagpatay kay Cecilia Remonte. Bagamat umamin ang nasasakdal sa salang hindi sinasadyang pagpatay, matibay ang ebidensya na ang pagkamatay ni Cecilia Remonte ay hindi isang aksidente. Malinaw na binalak ni Armando Guevara na saktan ng biktima dahil sa hindi siya sinusunod nito. Ginamit ni Guevara ang kanyang higit na lakas laban sa isang babaeng nagdadalang tao. Bagamat ang hukumang ito ay hindi basta-bastang naniniwala sa isang videotape. Sa pagkakataong ito, ang iniharap na videotape ay nagpapatibay sa salaysay ng mga saksi. Dahil sa bigat ng pagkakasalang ito, hindi nagdadalawang isip ang hukumang ito na patawan ang nasasakdal na si Armando Guevara ng pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas ng Republika ng Pilipinas, ang habang buhay na pagkabilanggo. Nabuhay ang bagong gobernador! Thank you. Alam mo bang ito maganda sa katawan, pare? Kaya nga, dinala kita ngayon. Alam ko, paborito mo yan. Oo, maganda to. Alam mo yung mga dilaw na ganito. Ito yung mga gamot sa mga ano. Maganda ng dilaw na ganito. Mando! Pasensya ka na, ngayon lang ako nadalaw. Para sabihin ko sa'yo, pati kami nagulat sa desisyon ng korte. Kaya naman inihanda ko ng mga ebidensya para sa iyong appeal. Tigilan mo na ako, attorney. Huwag mo na akong paikutan. Mando, hindi natin to pwedeng daanin sa init ng ulo.
Naintindihan ko sitwasyon mo. Pero kailangan nating ituloy ang apila. May sapat na ebidensya na ako na Ebidensya, attorney? Ebidensya laban sa akin? Hindi pa ba sapat sa inyo habang buhay? Teka muna, Mando. Magkaintindihan tayo. Hindi ako nagpunta rito para mag-aksaya ng panahon. Ikaw na nga ang tinutulungan. Tapos ngayon, gusto mo pang palabasin na kami nagdiin sa'yo? Bakit? Hindi ba ganun ang nangyari? Attorney, sabihin mo sa kumpare ko, bisitahin niyo naman ako rito. Yan ay kung kaya niya pang tumingin ng diretso sa aking mga mata. Oh, kinakabahan kami kay Mando. Ano problema? Nakakulong naman yung tao, hindi ba? We're not yet completely safe. Alam niyang naisahan natin siya. 1-2 taon lang inaasahan niya. Alam mo na, walang kasalanan yung tao. Ano ba gusto niyo mangyari? Hindi siya pinangungunahan ka namin, Gob. Alam mo, Rick, mahirap ang makasagasa ng buhay. Kaya mga driver ng bus, binabalikan ang nasasagasa nila para hindi na maging problema. May pinag-ugutan na kami ni Mando. Hindi lang siya basta kaibigan. Kumpare ko siya. Ninong na anak ko. Alam ko yung Gob. Kaya lang, baka ngayon pa tayo mabulilyaso. Kahit pa paano. Mas magaling, wala na siyang alam. Ang pinakamaganda niyan dapat mawala na siya. Tony, ikaw nang bahala sa kanya. Hi, beautiful. Oh, kamusta na? Buti, ito. Napasyal ka. Nandiyan ba, Daddy? Nasa kwarto niya. Ah, ganun ba? Babalikan kita mamaya, ah. Okay. Tawagan mo na yung contact natin. Sabihin mo, tuloy ang operation sa Munti. Sabihin mo sa kanya anytime. Pero mas maaga, mas magaling. Reglado, Attorney. Malinis ka mo, ha? Ayoko ng anumang klaseng dungis. Lalo na ngayon. Kumusta na, kuya? Ito, mabuti. Kailan ka ba lalaya? Huwag kang mag-alala. Malapit Siya na. nga pala, kuya. Malapit ng manganak si ate. Sabi ko na nga, be. Noon pa, wala na akong tiwala dyan sa Monteno lang yan, Bakit kasi nagsinungaling ka pa sa akin? Sana, noong pa'y pinagtapat mo na. Maintindihan naman kita Alam kong nagkulang ako sa iyo, Marina. Nagbayad lang ako ng isang pagkakautang. Dahil ba sa nailigtas niya ang buhay mo noon? Ganito na kabigat ang kapalit? Buong buhay mo? Ninyo ni Marina? Ninong? Oh, Francis. Mabuti't nakadalaw ka. Marina? Manggorio? Maupo ka. Francis. Nong, naguguluhan ako Bakit, Francis? May narinig ako Ewan ko ba parang may pinag-uusapan sila Hindi ko nga lang sigurado kung tama ang narinig ko. Ano ba yon? Delikado Basta't Nong, ingat lang. Tawagan mo na yung contact natin. Sabihin mo, tuloy ang operation sa Munti. Sabihin mo sa kanya anytime. Pero mas maaga, mas magaling. Reglado, Attorney. Malinis ka mo, ha? Ayoko ng anumang klaseng dungis. Lalo na ngayon. Pari mo ka nakadisgrasya tayo.
O Beltran, bakit? O Beltran, ano nangyari? May natanggap po kami message mula sa Maynila. Huwag ho kayong mabibigla, Gob. Oh. Na-aksidente ho si Francis. Galing yung alabang Muntinlupa. Si Francis? Nasa morgue na ho. Francis! Francis, anak ko! Paano siya napunta sa lugar na yun? Baka ho dumalaw kay Mando. Kasalanan mo to, Bunyeta. Kasalanan mo to. Kung hindi mo hinayang, malapit ang load ng anak natin. Hindi na Mandong yan. Hindi sana nangyari to. Hindi sana nangyari to, Francis. Dali mo. Ito pa ito. Pare, dandahan lang ako. Rancho na! Tara, kain na raw. Tara na. Pare, umunin pala. Salamat. Pare, bitin ako rito. Hindi ko sa... Sige. Pagkain. Pare, kulang pa itong kanin ko. Kulang ko ulit. Nagbabaratan, no? Awati ba natin? Pabayaan mo sila. Hayaan mo sila magpatayan na mabawasan ang masama sa mundo. Mando!
kayong bawang, ha? At sipon ko na yung laing. Dagdagan mo ang anghang at matatakon ng sili yung mga tiga-planta. Opo, Chang. Minging, kunin mo nga yung katsang pamiga at pag dyan ay kumulo susunod ko na yung laing. Sige na. Opo, Chang. Minging, ilan nga ba talaga order ni Mang Pasyo? 7 po ba o 8 po? Pakitingnan mo, listahan mo, baka tayo na akong burrito kaya yan sa tao. Nilata kami ng aking ulam, ha? Walang yakin. Luto ako ng luto. Ikaw lang pala kakain. Naku, huwag ka na babalik ito. At kung hindi, hindi lang ito aabutin mo. Nakakalat ng iba sa loob. At dito tayo mag-antay. Yung posibleng hindi siya masagot. Gusto ko lang makatiyak. Pagbibigay pa ako karagdagang pabuya. 20,000. Sa sino mang makakapatay, kay Mando Guevara. Ariglado. Eh. Bakit na namin dito pumasok eh? May ba't yun yung wala? May humahabol na, boss. At walang dadahalan nyo, kundi dito lang. Ay, salubungin nyo! Mga tarantado pa na kayo. Sige na nga!
Boss, ano nangyari? Yung sasakyan nyo. Sino ko ba? Marami ka pa tinatanong tratado. Nakita na mo wala eh. Kayo, sasagot pa kayo. Mando! Mando! Maawa ka sa akin. Wala akong kinalaman sa pagkakatimbog sa'yo. Sila may kagagawa nun. Attorney, ang kailangan ko sa'yo ay yung tape na ipinakita sa husgado. Wala sa akin, Mando. Wala. Na kina Baldemar at Nadong. Saan ko sila matatagpuan? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Madali yan. Di tanggalin natin si Manoy. Sasabihin ko na! Sasabihin ko na! Hello? Attorney, bakit? Nanggaling dito si Mando. Nagtatatanong tungkol dun sa tape. Ano sinabi mo? Ano pa masasabi ko? Eh di tinuro ko sina Baldemar. Sinabi mo? Ano pa magagawa ko? Tatanggalin daw si Manoy. Konyeta! Manoy. May tatanggalin pa ba dyan? We'll try to talk to you. I'll call a doctor. Nasaan si Baldemar? At nasaan ang tape? Ewan ko. Wala sa akin ang tape. Huwag mo akong ulurin. Wala talaga sa amin ang tape. Hindi naman talaga ikaw ang target namin eh. Hindi nga ako ang target pero ako nakulong. Ako lang balulan ng tape na yun. Hindi. Alam namin, wala kang kasalanan. Pinagkakakitaan lang namin ang tape na yun. Hindi kami magalaw ni Gob dahil may pinangahawakan kami laban sa kanya. Maniwala ka,
Wala sa akin ang tape. Ang kay Baltimore. Nasaan siya? Hindi ko alam. May pinuntahan. Hindi na babalik dito yun. Hindi na babalik. Hintayin natin. Hindi ba sinabi ko siyang huwag kang gagalaw? Nandong! Sipa tayo! Nakatakas si... Mandong! Tinakot si Atty. Agustin. Napatay si Nadong. At nawawala si Baltimore. Ngayon, kapag naunahan tayo ng mando kay Baltimore, hindi na natin kontrolado ang sitwasyon. Kailangan hanapin niyo si Baltimore at ibigay sa kanya lahat ng proteksyon mabibigyan natin. Rob, siguro ngayon dapat lumakad na kami. Ipalam niyo kagad sa akin pag nakuha niyo si Baltimore. At huwag niyong titigilan ang pagtugis kay Mando. Marina, Oh, Manggorio, bakit ho? Marina, alam ko kung saan naando si Mando. Huh? Puntahan natin. Siguradong kailangan niya ang tulong. Violi, ikaw na munang bahala dito. May malagang bagay akong pupuntahan. O sige, Marina. Tayo na ho.
Mado? Mado, may dala kami konting pagkain at saka damit mong pampalit. Ando? May masamang balita eh. Patay na si Francis. Paano nangyari? Muling pagdalaw niya sa'yo. Pauwi na siya. Mando, mula nang mapabalitang tumakas ka, hindi na ako matahimik. Bakit naman naisipan mong pumuga? Delikado yung ginawa mo yun, Mas delikado sa loob, Goryo. Muntik-muntikanan na ako ron. Ibig mo sabihin, kahit sa loob, pinagtatangkaan ka pang timbugin. Gano'n na nga. Kaya, Goryo, hanapin mo si Baltimore. Siya ang susi para malinis ang pangalan ko. Susantisima, saan lupalop ko naman hahanapin yun? Si Baltimore ay nagtatrabaho kay Cabalda. Natauhan ng kalaban nila sa politika. Pwede mo rin simulan. Eh, kung malaman ko naman saan mo kita makikita? Sa turnuan ni Abby. Sige. Punyeta! Ano ba hinihintay mo? Hanapin nyo! Dali! Tayo riyan! Hanapin nyo! Punyeta! Captain Grant, kung anong bala sa mga bisita dito, babalik kami.
Ano ba yung ibang dula? Kita ko. Wala naman eh. Baka nga lang pungatan na kayo. Ano akala ka sa akin? Bulag! Ano yun? Mando! Sinabi ko na nga ba sa huli pa lang ng ibon, alam kong darating ka. Halika sa loob, tikman mo yung aking binatamis na makapuno. Siya po si Belia. Salamat, Nene, ha? Salamat. Hinahanap niyo raw si Baldemor. Oo, kasi yung kumpare niyang balikbayan ay may dalang pasalubong. Hindi ko naman alam kung saan ko siya makikita. Nung makalawa, nandito siya. Pero kung gusto niyong hintayin, baka dumating eh. Halika, pasok ka sa loob. Eh, may ka-table ka yata eh. Wala nga eh. Ah, wala ba? Ay, doon tayo sa loob. Ikuha mo tuloy ako ng 2 bagong paligo, ha? Mawalang galang na nga sa'yo, pare. Ano yun? Mangyari may nakapagsabi sa akin na dito ko raw matatagpuan si Baldemor. Sino, si Bombay? Oo, si Bombay. Hindi siya nagagawi rito eh. Baka nandun sa barberya ni Danny. Galing na ako ro, wala eh. Baka nasa talyer. Sa talyer? Kaya ko na. Gusto ko makapiling si Francis. Gob, nagpadala ng mga corona yung mga taga-Region 5. Tsaka si Governor Montero ng Norte. Sagutin niya yung mga telegrama at magpasalamat kayo. Isusi. Wala sa akin. Sandali lang ako nito. O kayo, mga gamit natin nakahanda na ba? Opo, ma'am. O sige, doon na kayo sa sasakyan maghintay. Gusto ka, pare? Ang ginagawa mo rito? Bakit nagkaganon? Ano nagkaganon? Ang pagkakaibigan natin, pare. Binasura mo. Dahil ba sa iyong ambisyon? Pagkasilaw mo sa kapangyarihan. Kala ko pare hindi napuputi ang buwak. Pumuti. Kaya manos na tayo. Nakaburo si Francis ngayon dahil sa pagpunta sa'yo. Ano ka manos yung pinagsasabi mo? Huwag mo ibagsak sa akin ang sisi. Ang pagkawala ni Francis ay kawalan ko rin. Tinurin ko sa anak. At tinurin kita kaibigan. Dahil sa inako mo, ang pagkakaaksidente ko si Cecil. Kaya nga pala, pare. Iniram ko muna ito. Dahil maraming gustong tumimbog sa akin eh. Ngayon nasa sa'yo kung gusto mong sumakay. Mamoyong, si Mando narito? Wala. Kahapon dumaan siya dito. Bakit? Wala ka na ba tiwala sa akin? Gob! Wala sa loob! Gob, wala rin dito. Rek, sandali lang.
Bakit nagkaganon? Naging saksi ako sa inyong dalawa. Sa inyong pag-usbong. Hanggang sa inyong pagtubok. Na parang iisang puno. Akala ko, sukdulan na at wala nang katapusan ang inyong pagkakaibigan. Pero sa nakikita ko ngayon, mga sandata, puot at karahasan, lahat ng yan at lahat ng mga pangyayari ay bumibiyak sa aking dibdib. Sayang, nakakita ka ng mabuting kaibigan. Pero, nakatagpo ka rin ng masamang kaaway. Natuntun ko na si Baltimore. Kaya lang naunahan ako ng mga tauhan ni Gob eh. Pero nasundan ko. Saan siya dinala? Hindi ko alam kung pabrika yun o bodega eh. Dito sa may kalye San Diego. San Diego? Oo. Alam ko yung lugar na yun, Gorio. Napunta na ako ron. Ayos to ah. Nadali niyo ang paborito ko. Oy, Beltran. Baka gusto mo naman ako saluhan. Para ganahan naman ako. Ayaw mo? Ayaw mo, wag. Ang sarap talaga ng buhay ko. Dahi ko pa si Gob. Tadtad na sa alalay, buntad pa sa tsibog. Protektado pa. Iba na talaga siniswerte. Hindi magalaw-galaw. Alam nyo naman, kapag kinanti nyo ko, may puputok. Alam nyo yun. Beltran, walang lasa to. Ikuha mo nga ako ng alak o soft drinks. Tarantado ka, sumusobra ka na. Beltran naman. Biro lang yun. Halika, kumain tayo. Sobra-sobra to sa akin eh. Halika na.
Yun! Tulungan mo ako, Mano! Nanghilo mo! Mano! Mano! Wawa ko sa akin! Mando? Mando! Pare! Mabuti ka raw kaibigan! Pero masamang kaaway! Sino tinatakot mo? Ako! Anak ng puta, pare! Huwag mo akong takutin! Marami ka pang dagdag, pare! Tapusin natin to!
Pare,